Kaya't iyon ay isang malinaw na pahayag. Ang ating mga pamamaraan ay hindi ang mga pamamaraan ng Diyos. Kapag lumihis tayo sa ating sariling daan, lumihis tayo sa daan ng Diyos. Hindi tayo maaaring maglakad sa ating sariling daan at sa daan ng Diyos ng sabay. Kaya't upang makapasok sa daan ng Diyos, kailangan nating itigil ang paglakad sa ating sariling daan, bumalik, humarap sa Diyos, at kumuha ng bagong daan. Iyon ang pagsisisi. Ang pagsisisi sa Isayas 55 ay inilarawan bilang pag-iwan sa ating pamamaraan at ating mga iniisip. Pansinin, ito ay parehong panloob at panlabas. Ang panloob ay ang ating mga iniisip. Ang panlabas ay ang ating mga pamamaraan. At muli, ito ay eksaktong tumutugma sa ating kahulugan ng pagsisisi. Ito ay isang panloob na pagbabago ng isip at kalooban na sinusundan ng pagbabago ng panlabas na pag-uugali at aksyon. Isang problema na marami sa atin ay ang ating pamamaraan ay maaaring isang napaka-relihiyosong pamamaraan. Kaya't madalas nating makita na ang mga relihiyosong tao ay hindi iniisip na kailangan nilang magsisi. May isang talata tungkol dito sa Kawikaan 14 na talata 12, may pamamaraan na tila tama sa tao, ngunit ang dulo nito ay kamatayan. Tingnan ninyo, ang Kawikaan ay hindi nag-uusap tungkol sa isang tao na alam na siya ay naglalakad sa maling daan, kundi isang tao na sa tingin niya ay tama ang kanyang daan, ngunit sa katotohanan ito ay isang daan na nagtatapos sa kamatayan. Bakit? Sapagkat hindi ito nasimulan sa pamamagitan ng pagsisisi. At alalahanin ninyo ang sinabi ni Jesus, magsisi o mamatay. Ito ang uri ng tao na relihiyoso. Maaaring makatwiran sa sarili. Maaaring pumupunta sa simbahan. Maaaring sinusunod ang ginintoang batas. Maaaring iniisip na sa bawat aspeto siya ay tama kung ano ang dapat niyang maging. Siya ay naglalakad sa isang daan na tila tama sa kanya, ngunit ang dulo nito ay ang daan ng kamatayan. Tingnan ninyo, ang mga relihiyosong tao ay ang pinakamalaking problema ng Diyos. Pag-aralan ninyo ang buong Biblia. Matutuklasan ninyo na laging may mas maraming problema ang Diyos sa mga relihiyosong tao kaysa sa mga simpleng karaniwang makasalanan. Kaya't, kayo na nakikinig, maaaring kayo ay napaka-relihiyoso, makatwiran sa sarili, isang miyembro ng simbahan, naglalakad sa isang daan na tila tama sa inyo. Ngunit nais kong babalaan kayo na kung hindi kayo kailanman nagsisi, hindi ninyo kailanman naranasan ang ganap na pagbabago. Ang dulo ng daan na inyong nilalakaran ay kamatayan. Ipinaliwanag ko na ang pagsisisi ay isang panloob na pagbabago na kailangang ipakita sa panlabas na aksyon. Sa bagong tipan, may isang tiyak na panlabas na kilos na direktang nauugnay sa pagsisisi. At ang kilos na iyon ay ang pagkilos ng pagbibinyag. Ito ay nagsimula sa ministeryo ni Juan Bautista na dumating na may mensahe ng pagsisisi. At ang pangunahing panlabas na kilos na hinihiling niya sa lahat ng tumugon sa kanyang mensahe ay ang magpabinyag. Ito ay nasasad sa Marcos 1 talata 4-5, kaya't dumating si Juan, nagbibinyag sa desyertong rehiyon at nangangaral ng pagbibinyag ng pagsisisi para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Ang buong lupain ng Judea at lahat ng tao ng Jerusalem ay lumabas sa kanya. Ipinagtapat ang kanilang mga kasalanan, sila ay binautismuhan sa kanya sa ilog Jordan. Pansinin, sinabi ni Juan magsisi. Pagkatapos kung kayo ay nagsisi, ito ang unang bagay na dapat ninyong gawin, ang magpabinyag. Ito ang panlabas na ebidensya na kayo ay dumating sa dulo ng inyong sariling paraan ng pamumuhay. At habang kayo ay dumadaan sa tubig, kayo ay lumalabas sa lumang daan at pumapasok sa bagong daan na daan ng Diyos at hindi sa inyong daan. At lubos na hinihingi ni Juan na lahat ng nagsisisi ay magpabinyag. Ngayon, ang parehong bagay ay naangkop sa buong mensahe ng Kristiyanong Ebanghelyo na ipinakita kalaunan sa Bagong Tipan.
Halimbawa sa mga gawa Kabanata 2 talata 37 hanggang 38 ito ang sinabi ni Pedro sa mga taong nagtanong pagkatapos ng pangangaral sa araw ng Pentecostes, nang marinig ito ng mga tao, sila ay tinamaan sa puso at sinabi kay Pedro at sa iba pang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang gagawin namin?" Madalas kong sinasabi na kailangan ng Diyos ng mahabang panahon upang dalhin ang mga tao sa lugar kung saan nais nilang malaman kung ano ang gusto niyang gawin nila. Ngunit kaunting panahon lamang ang kailangan niya upang sabihin sa kanila kung ano ang gusto niya. At ang sagot ay mabilis, direkta, malinaw, nagpapahayag, sa susunod na talata. Sumagot si Pedro, "Magsisi at magpabinyag, bawat isa sa inyo, sa pangalan ni Hesukristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo.